Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang biyahe na puno ng misteryo at kababalaghan? Sa bawat liko at bawat tigil, may nakatagong kadiliman na nag-aabang sa pamilya ni Greg. Huwag palampasin ang kwentong ito kung saan ang simpleng pagkakataon ay magbubukas ng pintuan sa isang nakakakilabot na katotohanan. Tayo na't alamin kung paano ang isang padlocked glove compartment at mga garapon ng pangingilabot ay magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa isang maliwanag at maingay na kalye ng Maynila, nagsasalo-salo ang pamilya ni Alexa sa isang simpleng handaan para sa kanyang ikapitong kaarawan. Ang mesa ay puno ng mga paboritong pagkain ng bata, spaghetti, hotdog na may marshmallow, at isang malaking cake na may kandilang 7 ang bilang. Ang tawanan at kantahan ay umaalinggaw-ngaw sa buong lugar habang ang mga bata ay nagtatakbuhan at naglalaro. Kinabukasan sa opisina ng Petrolux, hindi maitago ni Greg ang kanyang katuwaan sa pagkapanalo ng libreng gasolina. Ipinagmalaki niya ito sa kanyang mga katrabaho habang ipinapakita ang sticker sa bumper ng kanilang lumang kotse. Swerte talaga, sabi ng isa niyang kaopisina habang tinatapik siya sa balikat. Sa kanilang munting bahay, seryosong binabasa ni Greg ang kontrata ng Petrolux. Napansin niya ang isang butas sa kontrata na maaari niyang gamitin upang makakuha ng mas maraming gasolina kaysa sa karaniwan. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang isinusulat niya ang kanyang plano sa isang pirasong papel. Isang gabi, tahimik na pinapanood ni Alexa mula sa bintana ang kanyang ama na nag-uusap sa isang driver ng tanker truck sa isang madilim na eskinita. Ang tanker ay unti-unting napupuno ng gasolina mula sa Petrolux station. Ang lihim na gawain ng kanyang ama ay tila isang misteryong bumabalot sa kanyang murang isipan. Sa kanilang sala, abala sina Greg at Liza sa pagpaplano ng kanilang ruta sa buong Pilipinas. Ang mapa ay puno ng mga pin at tala, habang si Carlo naman ay abala sa pag-empake ng kanilang mga gamit. Siguraduhin nating walang makakalimutan, ha? Paalala ni Liza habang sinusuri ang listahan ng mga dadalhin. Sa araw ng kanilang pag-alis, nagkakagulo ang pamilya sa pagkarga ng mga tangke ng gasolina sa trailer. Ang mga kapitbahay ay nagtataka sa dami ng kanilang dala. Ano kaya ang meron? Bulong-bulungan nila habang pinagmamasdan ng pamilya. Sa unang araw ng kanilang biyahe, ilang beses na tumirik ang lumang kotse ni Liza sa kahabaan ng EDSA. Nagdulot ito ng pagkaantala at pagkainis, ngunit hindi nila hinayaang masira ang kanilang paglalakbay na puno ng pag-asa. Kaya natin to, laban lang, sigaw ni Greg habang pinipilit na paandarin muli ang kotse. Ngunit sa bawat pagtirik ng kanilang sasakyan, may kakaibang pangyayari na nag-aabang sa kanila. Ano kaya ang misteryong ito na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman? Sa isang tahimik na parte ng NLEX, huminto si Greg at agad na nagtayo ng maliit na tindahan sa tabi ng daan. Dito niya sinimulang ibenta ang gasolina sa mga dumadaang motorista na tila mga langgam na naaakit sa matamis na asukal. Habang abala siya sa pagbebenta, biglang sumulpot si Officer Marlon, ang mga matay matalas na tumutok sa mga tangke ng gasolina. Para makaiwas sa gulo, mabilis na inalok ni Greg ang pulis ng libreng gasolina. Para sa'yo to, sir, bilang pasasalamat na rin. Aniya habang pinipilit panatilihing kalmado ang boses. Tila nagtatakaman, tinanggap ni Officer Marlon ang alok at umalis na rin agad matapos magpasalamat. Naghahanap ng mas maayos na sasakyan, napadpad ang pamilya sa isang lumang establishmento sa Tagaytay. Ang lugar ay napapaligiran ng makapal na hamog at mga punong kahoy na parang mga sundalong nagbabantay. Ang hangin ay malamig at tila may dalang bulong ng mga nakaraang hindi maipaliwanag.
Ano kaya ang mga lihim na tinatago ng lugar na ito? Ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng isang nakakakilabot na pagtuklas. Habang umaandar palayo sa establishmento, hindi mapakali si Alexa sa kanyang upuan. Paulit-ulit niyang ginagaya ang kakaibang panginginig ng ulo ni Mr. Serrano na animoy may kung anong hindi maipaliwanag na puwersa na gumagambala sa kanyang isipan. Sa isang gasolinahan, sinubukan ni Liza na buksan ang glove compartment para kumuha ng mapa. Ngunit napansin niyang may padlock ito. Bakit kaya may lock to? Tanong niya sa sarili. Si Carlo, na abala sa paglalaro sa likurang upuan, ay biglang nakakita ng isang susi sa ilalim ng upuan. Mama, tingnan mo to. Excited niyang sigaw habang inaabot ang susi kay Liza. Sa pagbukas ng compartment, ang kanilang mga mata ay halos lumuwa sa gulat ng tumambad ang mga garapon na may lamang bahagi ng katawan ng tao. Sa isang iglap, ang katahimikan sa loob ng kotse ay napalitan ng sigawan at pagkataranta. Nagtapon si Liza ng mga garapon sa kalsada habang si Greg naman ay pilit na pinapakalma ang dalawang bata. Tahan na, paulit-ulit niyang sinasabi habang yakap-yakap ang nanginginig na mga anak. Ang kanilang paglalakbay ay biglang naging isang bangungot. Ano ang susunod na mangyayari sa pamilyang ito na naghahanap lamang ng kasiyahan ngunit naharap sa isang hindi inaasahang karimlan? Sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa Batangas, nanginginig at halos hindi makapagsalita, isinalaysay ni Greg at Liza ang kanilang nakakakilabot na karanasan sa desk officer. Habang sila'y nagkukwento, nagmamadali naman ang mga pulis na suriin ang sasakyan. May mga parte ng katawan sa loob, pautal na sabi ni Liza, habang si Carlo ay mahigpit na nakakapit sa kanyang damit. Sa pag-inspeksyon ng mga pulis, lalo pang lumala ang sitwasyon nang nadiskubre nila ang iba't ibang bahagi ng katawan at kontaminadong dugo sa ilalim ng upuan at sa likod ng kotse. Diyos ko, ano to? Bulalas ng isang pulis, habang ang isa naman ay napahawak sa kanyang sikmura, tila ba malapit ng magduduwal. Nang halughugin nila ang car rental kung saan nakuha ang sasakyan, laking gulat nila nang matuklasang matagal na itong sarado at ang mga dokumento ng kotse ay pawang peke. Ang tanging bakas ni Mr. Serrano ay ang mga lumang resibo at litrato na nagtuturo sa isang lawa. Parang bula siyang nawala, ani ng isang pulis habang pinagmamasdan ang mga ebidensyang naiwan. Sa kanilang bahay, si Alexa ay tila isang anino na lang ng dati niyang masiglang sarili. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Hawak ang kanyang mga lapis at papel. At iginuguhit ang nakakatakot na ekspresyon ni Mr. Serrano sa kanyang mga laruan. Bakit ganun ang mukha niya, Mama? Tanong niya minsan kay Liza pero walang makapagbigay ng sagot. Kapag magkakasama ang pamilya sa kotse para sa isang biyahe, walang umiimik. Ang dating masasayang kwentuhan ay napalitan ng katahimikan at tensyon na para bang may sumasakay na hindi nila nakikita, isang pasahero na hindi nila inaasahan. Sa huling eksena, si Alexa ay tahimik na nagmamasid sa bintana ng kanilang kotse. Ang tunog ng umaandar na makina ay unti-unting lumalakas, nagiging isang bangungot na bumabalot sa buong pamilya. Sa bawat pag-ikot ng gulong sa kalsada, dala-dala nila ang takot na baka sa susunod na paghinto may bagong kakilakilabot na katotohanan na naman silang matuklasan. Ano nga ba ang naghihintay sa kanila sa dulo ng kanilang biyahe? Mga ka-creepy, sa kwentong ito natutunan ng pamilya ni Greg na ang paghahangad ng sobra ay may nakakakilabot na kapalit. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mga ka-creepy.
Mag-ingat sa inyong biyahe at baka kayo naman ang sumunod na makatuklas ng nakakagimbal na lihim sa inyong paglalakbay. Paalam at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng ating mga nakakatakot na kwento.